Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. Holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Sabay natin ang Diyos. See your presence. Your presence is heaven to me. Isa pa, your presence. Your presence is heaven to me. Presence. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus, your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus, your presence is heaven to me. Oh, Jesus, Come on, say it. oh, Jesus, Yes, Jesus. Your presence. your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Yes, Lord. Your presence is heaven to us, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Father God. Tunay, Lord, ang inyong presensya, Lord, ay langit na rin para sa amin, Father God. Kaya, Lord, sa umagang ito, Lord, wala kaming ibang inanais kundi makapiling ang inyong presensya sa umagang ito, Father. Lord, salamat, Lord, sa inyong kahabagan. Salamat sa inyong presensya, Father God, lalong-lalo na, Lord, sa inyong pag-ibig para sa amin lahat, Father. Lord, salamat sa inyong pagsama sa amin, Father God, sa umagang ito, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Come on, palakpakan natin ang Panginoon Diyos sa umagang ito. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya, Father God. Ang aming kahinaan ay ikaw ang nagpapalakas. Hallelujah, hallelujah. Good morning, church. Mari na po tayong umupo. Yan. And worship team, maraming salamat ulit. Maraming salamat. Hallelujah. Good morning ulit. Good morning. Ganun pala yan, no? Kahit pangatlong beses na. Yung kaba, parang dumoble. Well, anyway, no? Kahit ano namang kabayan o ano man takot yan, kailangan nating i-overcome, no? Para magawa natin yung gusto ni Lord, no? Para masunod lang natin yung pinagagawa ni Lord. May pang-apat pa daw. Hallelujah. Amen. Well, last week, no? Nakaka-bless. Actually, past
past few weeks, no, ilang weeks na nakakalipas, nakaraan pala, no, na ang pinag-aralan natin ay una, no, patungkol sa act. Do not hesitate. Aray ko, sapul na sapul ako dun. And dahil sa kabutihan, no, sa pagiging masunurin ni Peter, maraming pinagpala, hindi lang sila, no, pati pala tayo ng mga hintil, no, ng pagkapako pala sa krus ng Panginoong Diyos, hindi lang pala yun para sa mga Hudyo, no, para rin pala sa atin. Ganun kabuti ang Diyos. And, no, nung last week naman, ang pinag-usapan natin is about trust in God's power. No? Sa buhay ni, trust in the Lord, just like Gideon. Yeah. Yung sa buhay ni Gideon, no, kung papaanong ginawa ng Diyos na ang imposibleng battle ay naging possible, no? From 32,000 naging 10,000, naging 300, tas lalabanan mo, surprise, 135,000. 'Di ba? Grabe yung pagkilos, no, ng Panginoong Diyos sa buhay ni Peter and ni Gideon. And this time, no, nais kong ibahagi sa inyo, no, tatalakayin natin ay yun kung ano naman ang nakapaloob, no, sa kung anong tinanggap natin. Lahat ba tumanggap na kay Jesus dito, kay Jesus Christ? Taas nga kamay. Parang may hindi nagtatas, parang di sure eh. Taas nga kamay. Taas, sige, be proud. Be confident. Yan, no? Na tayo ay tumanggap sa Panginoong Diyos. And, ang pinamagatan ko sa topic na to, Christ in me. Ang topic natin, no? Christ in me. Ba't nagbago? Tumaas yung Christ. sorry, naging sensitive sa ano. Yan, ayun, sa Old Testament, no? Sa buhay ni Gideon, madami, ni David, ni Jacob, kasama nila ang Panginoong Diyos sa kanilang lakbayan, sa kanilang ginagawa. And sa panahon naman natin ngayon, no, si Jesus Christ mismo nasa atin. Naniniwala ba tayo dyan? Naniniwala ba? Kasi bakit? Tinanggap natin siya. Di ba? Ang sabi ni Lord, kung sinong tatanggap sa Kanya, ay nasa sa Kanya. Di ba? Ang Panginoong Jesus. And, nais ng Diyos, no? And nais ng Diyos na tayo mismo, tayo mga Kristiyano, and syempre, lahat ng tao, nais ng Diyos na tayo ay maibalik sa original na pagkalikha niya sa atin. No? Sabi sa Romans 11, chapter 11, verse 36, for from Him, and through Him, and to Him are all things. Wow. Sa Tagalog, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at pag-aari niya. No, kaya nais niya, no, na maibalik tayo dito. Bakit? Kasi, pag wala tayo dyan, hindi natin siya kasama, ano nangyayari? No, lahat puro sa atin lang. Naubuhay ako para sa sarili ko. Hindi ako naubuhay para sa Kanya. Di ba? And ito pa matindi. Alam niyo po ba na lalo kang wala sa Kanya, ang kaaway hindi mo alam. Ang kaaway di mo alam anong ginagawa. Mas lalo ka pa niyang sasabihan ng, hindi, huwag ka dyan. Kasi ganito ka. Mahina ka, di mo yan kaya. Hindi mo kayang i-overcome. No, kung anong pinagagawa sa'yo ng Diyos, hindi mo kayang iwanan yung mga masasarap mong ginagawa na alam mo magpapahiwalay sa'yo sa Panginoong Diyos. Yun ang nakakalungkot. Sabi sa John 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Etong nakakatakot dyan. Paano kung wala ka sa Diyos? Paano yung mga taong wala palalo sa Diyos? Walang proteksyon. Wala yung Christ in me. Paano? Lalo silang kakainin, lalo silang didestroy, lalo silang nanakawan. No? Ninakaw sa kanilang identity. Ito tingnan nyo tayo nasa gitna. Ang Diyos gusto niya tayo ay maibalik sa kanyang original
na pagkalika. Pero ang kaaway sinasabi, hindi, dito ka. May gigil, dito ka, huwag mong pansinin yan. At tayo naman, di ba? Oo nga, ang sarap ng tinuturo mo sa akin. Bakit? Kasi dito, anong gagawin mo? Puro pagtitiis, puro pagtsatsaga, puro di ko maintindihan. Di ba? Sabi nung kaaway, dito tayo. 135,000 tayo dito. Doon 300 lang. Pero dito sinasabi ni Lord, anak, dito ka. Kahit 300 ka, gusto kong ituro sa'yo na magtiwala ka sa akin. Di ba? Ang hirap intindihin. Ano mas masarap kung titingnan natin sa ating sariling pangunawa? Di ba sa 135, kahit ikaw umupo na lang, panoorin mo yung mga kagrupo mo, gulpihin yung 300, sarap. Pero, dito sa 300, hindi mo alam, ang gagawin mo lang pala, basag ng banga, trompeta, tapos torch. Tapos sisigaw ka lang, tabak ni Yahweh at ni Gideon. Well, ito ay sinasabi ko nung last week about doon. Ito yung matindi dyan. Dahil sa paulit-ulit na kasalanan na nagagawa natin, no, mula pa, at itong kasalanan na ito ay nanggaling pa sa mga ninuno natin na hindi natin ma-overcome. Naalala niyo yung sinabi ko na si Gideon pagkatapos niya, 40 years dahil sa kanyang pagsunod, 40 years na nagkaroon ng peace ng 40 years. Dahil sa kanyang pagsunod, 40 years nagkaroon ng peace. Pero alam niyo po ba, kung naalala ninyo, sinabi ko na pagkamatay niya, nawala ulit. Sumamba na naman sila saan? Sa mga Diyos-Diyosan. Di natin maintindihan, ano ba yan, Diyos-Diyosan na yan? Ano ba yung Diyos-Diyosan yan? Ba't kinakalaban yung Diyos? Alam niyo po ba kung anong Diyos-Diyosan yun? Alam niyo po ba anong Diyos-Diyosan yun? May idea po ba kayo? Sa panahon nila, Diyos-Diyosan na yung mga bull, no? Yung mga Diyos na baka, Diyos na alam niyo po ba sa panahon ngayon, ito yung nakakatakot. Cellphone ninyo, yung Facebook ninyo, yung TikTok ninyo, kung ano yung pinapanood ninyo sa inyong private life. At ang matindi dyan, kayo lang ang nakakaalam. Kayo lang ang nakakaalam anong pinapanood ninyo. Anong ginagawa ninyo. Ano ang pinagninilayan ninyo. Yan ang mga idolatry. Yung hilig mo ng ganito, hilig mo sa ganyan. Ano bang mga hilig? Wala na akong maalala ang hilig. Yung paninigarilyo mo na hindi mo maitanggal-tanggal sa iyong sistema. Diyos ko, Lord, maawa ka. Yung paninigarilyo mo na hindi mo alam saan ka dadali niya, ang sarap-sarap ngayon. Di ba? Ang sarap ngayon, pero bukas, COPD ka. Ang hirap niyan. Lagi ka may dalang oxygen. No? Yung pag-iinom mo na hindi mo matanggal-tanggal sa sistema mo, Lord, konti lang. Konti lang, pero 4 na bakit na inubos niyo magtotropa. Meron bang kayang gumawa nun? 4 na bakit? So, hindi ako nagiinom eh. 4 na bote pa lang. Tapos lasing na. Diba? Dahil nga paulit-ulit, no, na ang katawan natin ay destined talaga na mahila ng kaaway. Destined talaga yan eh. Yan talaga yung pagkagawa sa atin eh. Kasi ang gusto ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. Ayaw mo magtiwala, ang pinagkakatiwalaan mo yung sarili mo. Dahil malakas ako. Di ba? Kaya ang ginawa ng Panginoon Diyos, nakita niya, Diyos ko, ilang beses ko na niligtas tong Israel. Ilang beses ko na niligtas tong mga Hudyo. Pero mahal ko sila eh. Mahal ko sila. At grabe yung pagmamahal ni Lord. Hindi lang para dun sa mga Hudyo, kundi para dun mismo, para sa ating lahat. No, kaya ang ginawa niya, no, binigay niya ang pinakakaisa-isa niyang anak. No, John 3:16. And sabi dito, ang sabi dito sa Ephesians 4, Efeso, chapter 4, verse 22 to 24, basahin ko lang, medyo mahaba. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo
ang inyong dating pagkatao nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Oo. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag na matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Hindi niya lang sinabing suotin ninyo Ang sinabi niya, mamuhay ng matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Diba? Hindi niya sinabing mag-compromise. Mabuhay ng tuwid, no? Mabuhay ng tuwid at banal. Period. Hindi ka pa pwedeng nagsiserve ng may ginagawa kang no, na hindi nararapat. Hindi ka pa pwedeng gagawa ka ng bagay na may ginagawa kang hindi mo dapat ginagawa. Na alam mo, na kinukonvict ka, then pinapabayaan mo lang. Kaya once na sinuot mo, once na pinayagan mo, magdi-decide ka talaga eh. Ang hirap, alam ko ang hirap. Pero magdi-desisyon ka talaga na hubarin, tanggalin yung pagkatao mo, at suotin yung bagong kasuotan na pinapasuot ni Lord. Di ba? And once na sinuot mo, meron kang bagong katauhan. No? At ang bagong katauhan, ito ang sinasabi. Parang sarap pakinggan, wow, bagong katauhan. Ito ang sinasabi, I have been crucified with Christ. No? Sa Galatians 2:20, I have been crucified. Sorry, gawin natin Tagalog para mas madiin. No? Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Ang tindi, no? Tayo ay mabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. No, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng pag-iisip lang natin. No, pananampalataya. At ang madalas na kalaban ng pananampalataya, ano? Yung logical na iniisip natin. Lord, wala akong pamasahe, paano punta ng church? Lord, paano akong maglilingkod, wala akong oras? Lord, paano a-attend ng Saturday worship team and then 3 o'clock? Paano yun? May pasok ako. Paano yun? Pero yung pananampalataya mo, nasaan? At yun ang sinasabi, sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na si Jesucristo. Amen? Hindi po ako galit. Sorry, nahahype pa. Hindi po ako galit. At sinasabi dito, no, I have been crucified with Christ. Ayan. Ayan na yung sagot mo sa lagi mo. Yan na yung sagot sa lagi mong sinasabi na, tao lang po ako. Tao lang po ako nagkakamali. Ito yung matindi. Totoo naman. Ako rin naman nagkakamali. Lahat naman tayo dito nagkakamali. Pero ginagamit kasi natin tong excuse sa mga bagay na alam naman natin, kaya nating i-overcome. Sinasabi natin, tao lang ako. Hindi ko kaya. Mahina ako. Hindi ko kaya magsalita. Ayoko marap dito sa nahiya ako. Di ba po? Kaya sinasabi sa atin, it has been crucified. No, nung time na si Jesus Christ, once na sinuot mo, pero kung di mo sinuot, well, hindi crucified. Ang sinasabi kong sinuot dito, yung pagtanggap mo kay Jesucristo, yung pag-accept mo na siya ang tagapagligtas mo, tagapagligtas natin. Amen? Yun yung sinasabing pagkasuot na once na sinuot natin, I have been crucified with Christ. Wala na ang dating lumang buhay. Wala na ang lumang buhay. No? Yung sinasabi mong, takot ako, ayoko magsalita. Takot ako kasi nagdududa ako. Takot ako yata yun. Di ba? Alipin ng kasalanan. Ito pinakamatindi. Alipin ng kasalanan. Sinasabi mo, sinuot mo na. Lord, sinuot ko na. Ang pinapasuot mo at hinubad ko na. Pero, ang ginagawa mo? Binabalikan mo pa rin yung hindi mo dapat binabalikan. Na ang sabing dapat talikuran mo at takbuhan mo. Papalayo, hindi papalapit. Amen? At sinasabi nga ni Paul, no, na naipako na yan sa krus. And it depends, no? It depends on what we choose.
The lies from enemies and the truth from Jesus. Ito matindi dyan. Alam mo yan parehas eh. Alam nyo ba? Amen? Alam nyo yan parehas. Kung kayo papapiliin sa nyo gusto, ay parang ayaw ninyo pumili. Bakit ganon? Saan nyo gusto pumili? The truth from Jesus. Sabihin na lahat, the truth from Jesus. Amen. Kuya Gilbert, saan ka? The truth from Jesus. Amen. Ito yung matindi. Sinasabi natin, the truth from Jesus. Pero, ang sakit ng katotohanan. Pero may ginagawa ka dito. Uy, ang sarap. Sinasabi ko dito ako sa truth ng katotohanan. Diyos, yes, dito ako kay Lord. Pero pag ikaw na mag-isa, yikes! Nakakahiya. Paano ka haharap kay Jesus niyan? Pag ikaw lang mag-isa, ano yung ginagawa mo? Kahit alam mo sa sarili mo, yung conviction na mismo, no, yung nananalaytay sa'yo si Kristo, sinasabi, ano yung ginagawa mo? Hindi, tabi ka muna dyan. Gawin ko lang to sandali lang. Sarap eh. 2 ipak lang. Enjoy ako pa, vape, feeling mo cool ka. Pa-carts. No. Alam niyo ano yung cool? Alam niyo ano yung cool? Na yung lahat ginagawa pero ikaw nandito ka sa truth from Jesus. Tama ba dito? Truth from Jesus. Yun ang cool. Di ba? Yun ang maganda. Kasi lahat silang di nila ma-overcome. Ew. Yan dapat sinasabi niyo makikita, ew, di niyo ma-overcome. Ito kami, kaya namin i-overcome. And para hindi ka na ew, alika, tuturo ko sa'yo paano. Yun ang nais ni Lord na gawin natin. Amen? Huwag tayong magpaloko dito sa enemy na to. No? Huwag tayong magpaloko sa gusto ng laman. Ito yung matindi. Sinisi na natin na sinisi yung enemy. At sabi ng enemy, mali ko sa'yo. Ikaw yan eh. Ba't ako sinisisi mo? Ito si Pastor Carl, ako na naman sinisi. Ang matindi dyan, hindi ka na nga kinakalabit ng enemy, ikaw na mismo gumagawa. Kasi ikaw na nagsabi, the truth from Jesus, gusto mo. Pero anong ginagawa mo? Gagawin mo pa rin. Yung hindi mo dapat ginagawa. Double standards. Double standard. Meron bang tubig? No? And kapag pinili mo the truth from Jesus, sosuotin mo, no? You will be proud na suotin kung ano yung pinapasuot niya. Suotin mo yung Christ identity. That Christ lives in me. Amen? And, ito matindi dyan. Pwede mo bang gawin? Suot ko na. Okay, suot ko na. Okay ba? Suot ko na. Suot ko na yung yung Christ. Suot ko na. Pwede ba? Pwede ba natin gawin yun? Ipagyayabang mo na, suot mo na. Hindi po. Makikita po yan sa bunga ng ginagawa natin. Makikita yan sa ginagawa mo tuwing ikaw ay mag-isa. Makikita yan sa ginagawa mo kung sumusunod ka sa mga pinagagawa sa iyo. Amen? Christ now lives in me. Ayan o, sabi niya, Galatians 2:20, it is no longer I who lives, but Christ lives in me. I thank you. Hindi ka lang tinulungan ni Jesus, no? Hindi ka lang niya niligtas. Kumbaga, binigay niya yung buhay niya para maging buhay mo. Amen? Binigyan niya tayo ng buhay na galing mismo sa Kanya. And, parang ganito, no? Hindi ko makaisip na ibang sample, pero ito yung pinaka naisip ko. Sana maintindihan ninyo. Sa isang garapon, no? Yung garapon na puro butas-butas. Pag nilagyan mo ng tubig, tagas lang ng tagas. Diba? Hindi napupuno. Walang kwenta. Walang mangyayari dyan. Ano mangyayari dyan? Wala, tagas lang ng tagas. Sasayang lang ng Pero,
Pag tinapalan mo yan, uy, meron na, pwede na, magagamit na siya. Eto matindi, hindi tinapalan ng Diyos. Hindi niya tinapalan. Pinalitan ka niya, gawing bago. Diba? Wow, Lord! Grabing cringe ko. Ang tindi mo, Lord. Yun, sa pamamagitan nun maipaliwanag. Diba? Nagganon yung gustong gawin ni Lord sa'yo, sa akin, sa atin lahat. Gusto niya tayong baguhin. Kaya, every time na gusto niya tayong baguhin, hindi lang yung mismong katawan natin, hindi lang yung katauhan. At bago ang katauhan, ang puso muna. Christ in me, bagong puso. Ano ba tong puso na tinutukoy ko? Bagong puso? Transplant? Hindi po. Transplant, mahal yun eh. Saan din natin kailangan? Ang kailangan natin, sumurrender sa Panginoon. Sumurrender sa Lord, na Lord, ikaw ang mag-rule over my life. Lord, ikaw ang manguna sa kung anong gusto mong ipagawa sa akin. No? Sabi sa Ezekiel 36-26, I will give you a new heart and put a new spirit within you. Wow, Lord, grabe ka talaga. Una, bagong katauhan. Ngayon, bagong puso. Binigyan ka nga ng bagong katauhan, ng problema yung puso mo. Paano yun? Yung puso mo na ayaw mo magbago. Ayaw mong baguhin. Yes, katauhan, binigyan ka niya. Pero yung puso, ang hirap baguhin. Hindi mo kayang pagsisihan kung ano yung ginagawa mo. At ang ginagawa mo pa, naninisi ka pa. Oh my God, Doble pa. Napagsabihan ka, eto, ba't mo to ginagawa? Nakihuli ka, bakit mo to ginagawa? Ang sagot mo, kasi po si ganito, siya po nag-aya. Kasi po si ganito, siya po ang ano. Eh, ang tanda mo na eh. So, pag inutusan ka ni Zechariah, siya po ang nag-utos. Hindi ba nakakatawa? Nauto ka ni Zechariah? No. Responsibilidad natin ang bawat yes at bawat no na sinasabi natin. Tayo yun eh. Kaya nga tayo binigyan ng will ni Lord eh. Di ba? Bagong puso na marunong magsisi at hindi manisi. Yan yung mga bago. Actually, madami. Hindi ko na mapagkasi. Bagong puso na marunong magsisi, marunong umibig. Anong klaseng pag-ibig? Maraming ibiging girls? No. Maraming ibiging boys? No. Umibig saan? Umibig sa mga taong ang hirap ibigin. Lord, grabe naman itong taong to. Ang hirap ibigin. Lahat ng sabihin ko, kinontra. Lahat ng ginawa ko, sinita. Lahat ng pinakita ko, ayaw. Lahat na lang. Ibigin yung mga taong ang hirap ibigin. Diba? Magpatawad. Ang hirap magpatawad. Lalong-lalo na sa taong hindi humihingi ng sorry. Di ba? Paano mo papatawarin? Ang yabang niyan eh. Ang yabang niyan, dami sinasabi niyan sa akin sa likod ko. O ako pa? Hindi po. Ito po yung bagong puso, no? Ito sinasabi ni Lord, Christ in me, bagong puso. Not na tayo ay umibig, magsisi, magpatawad. Sabi sa Colossians 3, verse 13, forgive as the Lord forgave you. I know ang hirap, I know hindi madali, pero sabi ni Lord suotin mo, di ba? Gusto mo suotin? Ito yung mga kailangan nating gawin. We need to forgive. Sumunod. Ang hirap din sumunod, Lord. Bagong puso na marunong sumunod. No? Sumunod. Psalms 40 verse 8, I delight to do your will. Oh my God. Kahit na hindi mo kaya umakyat, humarap dito, ako po, isa sa mga testimony na, miracle. Si Lord talaga
Nandito po ako sa harapan ninyo. Kung kilala ninyo po ako, hindi po ako basta-basta nagsasalita ng ganito karami. Hindi po. Alam po ng marami dyan. Hindi po makapagturo. Well, anyway, marunong sumunod. Diba? Sa kung anong pinagagawa ng Diyos. Ito yung matindi. Uhaw sa kabanalan ng Diyos. At pag ikaw ay uhaw sa kabanalan ng Diyos, di mo na magagawa yung mga nandirito na ayaw ng Diyos. Bakit? Kasi uhaw ka. Gusto mo lahat ay ang kabutihan na ginagawa ng Diyos. Hindi mo magagawa yon kasi ang daming kailangan gawin sa kabanalan ng Diyos. Ang daming kailangan gawin sa kaharian ng Diyos. Wala kang time para gawin yan. Wala kang time para sirain yung katawan mo. Wala kang time para magbigay 15 minutes. Na para kang dragon. Ito po, sinasabi ko lang kasi katotohanan po eh. Diba? Alam ko, masakit, yes, pero kailangan mo yan i-let go. Hindi ka makapag-serve, hindi mo magagawa yung pinagagawa ng Diyos na ikaw ginagamit ka rin ng kaaway. Ang cool mo tingnan. Ang cool mo. Ang cool. Wow. Buga ka, usok, ang cool. Kakaya. Tapos tatayo ka dito. Tatayo ka dito. Oh my God. Di ka ba natakot? Di mo ba alam gaano karaming idadamay mo? Oh my God. Bagong puso no, na uhaw sa kabanalan ng Diyos. Ng mga bagay na yan, alam ko mahirap. Alam ko hindi madali. Bakit ho? Pinagdaanan ko rin yan. Kaya po kaya kong sabihin. Dumaan din ako sa... Ganyan din po ako. Ang tagal, ilang years kong ginagawa na. Sabi ko, ang cool, wow! Yung parang may pabilog-bilog pa. Ilang beses ko sinubukan, di ko naman magawa-gawa. Palakasan pa kami ng buga. Boom! Hindi ko maintindihan. Bakit ko ba ito ginagawa? Alam niyo kailan ko naintindihan yon? Nung niyakap ko si Kristo. Nung tinanggap ko siya. Sabi ko, ano to? Ba't ko ba ito ginagawa? Una sa lahat, ang mahal. Ha? Yung pambili mo dyan, pera mo ba yan? Pera ng magulang mo yan eh. Ayun pa yung matindi dun. Eto pa matindi. Hindi alam ng magulang mo. Yari talaga. Pero ito yung matindi. Alam ni Lord. Kaya ang sinasabi niya, etong mensahe na sinasabi ko, hindi para kondinahin ka. Kasi ni-invite kita na dito tayo. Dito tayo, suotin natin. Alam ko mahirap, pinagdaanan ko yan eh. Kaya kaya ko sabihin, pinagdaanan ko yan na mukha akong, ano bang hayop o kung ano man. Tambutso! Mukhang tambutso na naglalabas ng usok. Ito matindi, hindi ayos na tambutso, sira pa. Naglalabas ng usok. Oh my God. Bakit ko ba ginawa? But anyway, no? Nais ko sabihin sa inyo, no? Na ang bagong puso, once na sinuot mo, ito yung mga makikita, bagong katauhan, magkakaroon ka ng bagong puso, makikita yung resulta na marunong ka magsisi, di ka naninisi, marunong ka umibig sa mahirap ibigin. Na kahit nakakainis na, nakakairita na siya. Pastor, nairita na ako sa kanya. Pero hindi, iibigin mo pa rin siya. At magpatawad dun sa taong ang hirap patawarin. No? Sumunod sa pinapagawa ng Diyos na iwan mo yan. Kahit mahirap, kaya mo yan. Kasi susuotin mo itong pinapasuot ko. At mauuhaw ka sa kabanalan ng Diyos. Amen? And siyempre, pag tayo nagkaroon ng bagong puso, magkakaroon tayo ng wow, syempre wala ka ng kasalanan. Wala na. Iniwanan mo na lahat. Uhaw ka na sa kabanalan ng Diyos. Alam niyo na matindi? Anong resulta ng pag ikaw ay uhaw sa kabanalan ng Diyos? Tama ba yung next ko?
bagong kagitingan. Yeah! Iupok. No, wala na. Inalis mo na yan sa buhay mo. No? Tinanggal mo na. At dahil tinanggal mo na, kaya mo nang magkakaroon ka ng kagitingan. Bakit? Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For God gave us a spirit, not of fear, but of power, love, and self-discipline." Kaya kaya mo, kasi ito, wala ka ng takot. Anong takot? Sinasabi ng takot sa'yo na di mo kaya yan, wag mo na subukan. Magbe-vape ka pa rin. Magbe-vape ka pa rin. Hindi. Ang sabi, power but of power, love, and self-discipline. Kasi didisiplinahin mo yung sarili mo. Diba? Na hindi na gawin yung mga bagay na ayaw ni Lord. And kung sarili lang natin, pagbabasihan, madalas pa nga, Pastor Carl, grabe ka naman magsalita. Grabe naman yung pagsita-sita mo sa mga hobbies. Di ba? Hobbies ba yan? Hindi yan hobbies. Vices. Ano sa Tagalog ng vices? Bisyo. Mas maganda yung bisyo para tatak sa pool talaga, Tagalog. Di ba? Yung bisyo yan. Sa pool. Di ba? Bisyo yan, kapatid. Kapag nasita ka, onting nasabi lang, nasita lang, ano na nangyari? Aray ko, grabe naman, di na ako mag-church. Aray ko, nakasakit naman grabe naman tong magsalita. Nasabihan ka lang, ay brother, medyo napansin kasi kita, parang may ginagawa ka dun sa na-offend ka na agad. Ay hindi, wala po yun. Iiwas ka na, ayaw mo na. Bakit? Kasi ayaw natin ng discipline. Bakit? Kasi wala tayong self-control. Meron tayong takot na gawin yung mga bagay na hindi tayo sanay. No? Pero pag si Kristo mismo ay nasa atin, walang fear. Kaya mo yan i-let go, di ka takot mawala yan. Di ba? And Christ makes us brave and obedient. No? Humarap sa pagsubok na imposible. Alam niyo po ba, ang kagitingan ay, sa English is courage. Tama? Courage. And ang courage, madalas, kung titingnan natin, sa sarili natin pangunawa, ang courage, yun yung ano ba magandang sample? Kunwari, may isang nang inis sa'yo. At ikaw naman, inis na inis. Ang gagawin mo, di ba? Kadalasan, ano ba problema mo? Di ba? Ganyan, away. Sigaan, courage, tapang. O bakit? Courage daw Sabi ni Pastor, courage. Christ make us, courage. Bagong katapangan. Tapang saan? Bakbakan? Tapang saan? Pakikipag-away? Tapang saan? Hindi, siga ako dito. Sino papalag sa akin dito? Yun ba? Yun ba? Ako siga dito. Ganun ba si Kristo? Isipin nyo, si Lord, siya mismo may gawa ng langit at lupa. Buwaba siya dito, pang. Ako siga dito. Ha? Ikaw, may ginagawa ka? Patay ka na. Ikaw, anong ginagawa mo dyan? Naglilihim ka na may ganito? Yun ang siga, di ba? Ganun po ba yung courage, yung tapang na sinasabi? Hindi po. Alam niyo po ano yung tapang na talagang tapang na wow. Grabe. Greatest na tapang na ginawa ng Panginoong Diyos. Na ever, I don't think may makakagawa sa atin. Yun yung tapang na alam mong ipapako ka sa krus, pero gagawin mo. Yung alam mong i-deny mo, kailangan mong i-deny yung kagustuhan mo. I-deny yung hilig ng laman, yung gustong gawin ng laman. Alam nyo po ba, yung kung ang babasihan lang yung tapang true away,
As, nung time na si Kristo ay napako sa krus, isang tawag niya lang. Alam niyo ba yung mga anghel? Thousands of angels. Ano kayo nararamdaman nila? Uy, Diyos ko. Yung Panginoon ko nandun. Kinakawawa ng mga taong to na wala namang alam, wala namang kakayanan. Kita mo yung pagmamahal ng Diyos? Kung damdamin lang ang inuna niya, kung damdamin lang pagkatapos siyang hagupitin, isang hagupit pa nga lang, ang sakit, di ba? Paano pa yung ilang beses kang naalos yung balat mo? Tumutuklap na. Di ka ba iiyak sa sakit na yon? Sabi ko, wow! Alam ng Diyos, alam ni Kristo, nahaharapin niya lahat yon, brothers and sisters. Alam niya. Pero, anong ginawa niya? Couragely, no? Kagitingan. Yung kagitingan na bit-bit niya, harapin ko yan. Bakit? Bakit? Para magawa yung purpose ng Panginoon. No? Dahil ganun niya tayo kamahal. Isipin mo, no? Isang ganun niya lang, sige, mga anghel, sugutin nyo na, di ko na kaya tong sakit. Buhusin nyo na. Ba't ko ba ginawa tong mga to? Kung ganun lang hindi po. Dahil mahal tayo ng Diyos, tiniis niya lahat yun. At yun ang kagitingan na bago sa buhay natin. Natanggapin natin, na aminin natin, kaya rin natin to. Kaya rin natin i-overcome yung hirap, yung sakit, yung pagod na ginagawa natin. Araw-araw gigising ka na maaga, matutulog ka na late para lang mag-aral ng salita ng Diyos. Para iwasan yung mga bagay na hindi mo na dapat ginagawa. I know mahirap, pero isipin mo yung hirap na ginawa ni Lord na isang sabi niya lang, busin lahat. Ubusin lahat, pero di niya po ginawa. Ang tindi. At alam niyo po ba, nung time na siya ay nakapako sa krus, nung time na siya ay pinalo, hinagupit, sa dami ng pinagawa sa kanya, sa dami ng ginawa sa kanya, binuhat niya yung krus, meron pa siyang crowns of thorns sa ulo na habang naglalakad na napakalayo. Alam niyo po ba, hindi siya umiyak? Anong klaseng kagitingan yun? Anong klaseng pag-hold niya sa damdamin niya? Napakatindi. Alam niyo saan po siya umiyak? Umiyak siya nung time na nahiwalay na siya sa Panginoon. Yun yung masakit. Na tayo, anong ginagawa natin? Dito ako kasi masarap. Gawin ko to. 5 minutes lang naman ako malalayo. Alam niyo po ba, ilang minuto lang na nawala si Jesus sa Panginoong Diyos, umiyak siya. Compare dun sa pinagpapalo siya, nagbuhat siya ng hindi siya umiyak. Anya, kaya ko to. Kaya niya, kinaya niya. Pero nung nahiwalay siya sa Panginoon, dun siya umiyak. Tapos tayo, 5 minutes lang. 5 minutes lang, magawa ko lang to sandali. 5 minutes. 5 minutes na mahiwalay ka sa Diyos. Alam mo ba yan? Gaano kahirap yan? Hindi nakapikit ang Diyos. Nakikita niya po kung anong ginagawa natin, kung anong nasa puso natin. And ang kaaway sa ating buhay, ang kaaway ay napakalapit. Mas lalo tayong lumalapit sa Diyos, mas lalong lumalapit ang kaaway. Mas gusto ka niya lalong kainin. Na bakit to lumalapit kay Lord? Bakit mas gusto niya? Pakita ko na yung the best kong bala. Diba? At ang the best niyang bala ay nakawin ka sa Panginoon. Akawin yung identity mo na hindi mo yan kayang iwanan yung bisyo mo. Di mo kaya. Yung mga girls, ang daming magaganda dito. Kaya mong hindi titigan yan? Ha? Na alam mo, sabi ng kaaway, alam ko, kilala kita. Grabe ka tumingin pagdating sa girls.
Wag naman. Grabe yung paningin mo, X-ray vision. Wow! Ganon katindi ang kaaway na kayang sabihin sa pag-iisip mo. At ang sabi ng takot, no? Hindi mo kaya. Hindi mo kaya yan. Itong sabi ng kaaway. Hindi mo kaya, pero anong sabi ni Lord? I am your strength. Psalms 28, verse 7. Sabi ng kaaway, hindi yan totoo, mahina ka, di mo kayang iwasang titigan, di mo kayang iwasang di gawin. Pero ang sabi ng Lord, my power is made perfect in weakness. Wow! Di ko nga talaga kaya. Di ko nga talaga kaya. Pero sinasabi ni Lord, eto, di mo talaga kaya, anak, kaya halika. Dito ka. Sabi niya, hindi totoo yan. Wala kang pag-asa. Hindi mo kakayanin yan. Pero ang sabi ni Lord, no anak, I am your hope of glory. Ako ang iyong glory. Hope, pag-asa. No? Kahit sinasabing wala kang pag-asa, ang matindi dyan, magdi-decide ka. Pagdidesisyonan mo, ikaw ang magdidesisyon. Hindi gagawin ni Lord na instant. Taneng, dito ka na. Hindi gagawin ni Lord yun. Eh di sana nag-create na lang siya ng robot. Napindutin ka ng nandito ka na. I am your strength. My power is made perfect in weakness. Nasa na lahat yun? Wala na po. Kasi robot ka nga eh. Kaya hindi robot ang ginawa niya. Tao na may will na magdesisyon kung dito ka ba o dito sa kabila. Sa Diyos ka ba o sa kaaway ka? Naku, malapit na ako. Okay, next. At syempre, dahil may bagong puso na ba? Bagong kagitingan, merong bagong kagitingan, meron ka ng bagong pananampalataya. Syempre, hindi naman lahat dahil lang sa kagitingan, di ba? Kahit si Jesus mismo, hindi lang naman lahat dala niya. Tapang eh. Hindi lang naman lahat lakas ng loob ang dala niya eh. Kasi once din umiyak siya. Pero habang umiiyak siya, siya ay nananampalataya sa Panginoong Diyos. Na Lord, may gagawin ka. Isipin mo, ang sabi pa niya, Lord, patawarin mo ang mga taong tong nagpapako sa akin, pumalo sa akin. Isipin mo yun. Sabi sa Colossians chapter 1 verse 27, Christ in you, the hope of glory. Si Kristo sa inyo, sa atin, ang pag-asa saan? Sa kaluwalhatian. Hindi ba nating gusto lahat na tayo ay magkaroon ng kaluwalhatian sa ating mga buhay? Di ba? Yan ang nais natin. At ito yung madalas na ginagawa pa natin. At wag na sana nating gawin. Wag na nating gawin. Hindi lang sana. Lord, sana magkaroon naman ako ng bagong kotse. Lord, sana maging naman ako, milyonaryo. Lord, sana mabago mo na yung puso ko pagdating sa Huwag lang po puro sana. Kasi sinasabi dito na merong ang pananampalataya ay may kaakibat na gawa. No? And ang dapat nating sabihin mismo, nawala. Yan. Ang dapat natin sabihin mismo, hindi lang sana, Lord, kaya ko tong gawin. Kaya ko tong mapangyari dahil kasama kita. Kaya ko tong gawin dahil ikaw ang mangunguna sa aking puso. Kaya ko tong gawin dahil meron kang binigay na bagong pagkatao, bagong puso, bagong kalakasan, bagong kagitingan sa akin na mismo. At sinusuot ko, Father God, ang nilagay mo para sa akin. At hinuhubad ko lahat ng kadumihan na ayaw mo para sa akin. Diba? Ito yun. Pananampalataya. Sabi sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Amen? Oh my God, anong oras na pala?
And sabi rin sa James 2, no, bagong pananampalatayang, ito nakikita, base sa nakikita, no. Next, bagong pananampalataya sa ating paggalaw. And faith without action is dead. No? And ito yung mga bagay na dead, no, na faith without action is dead, which is dead faith na tinatawag, no. Paniniwala mo sa utak lang, no? Yes, naniniwala ka na may Diyos. Yes, naniniwala ka na si Jesus ay tagapagligtas. And yes, marunong ka mag-quote ng verse. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pero ito yung tanong. Yung asal mo. No? Yung decision mo. Yung lifestyle mo. No? Pagdating mo pa lang dito, ano na? Ano na gagawin natin? Ikaw, anong ginagawa mo? Tumayo ka dyan. Ano ka? Ikaw, tapos ka na? Wow. Wow. Daig mo pa ang may-ari ng buong mundo. Ang Diyos nga, hindi ganyan kasiga eh. Hindi ganyan, hindi po ganyan. Well, anyway, dead faith, puro lang iniisip, no? Sarili natin. Siniisip lang natin, walang action. Imbis na ikaw ang gumagawa, sa iba mo pinagagawa. Imbis na ikaw gumagawa, iba pa tinitingnan mo. Iba pa yung sinisisi mo. No? At ang faith, merong resulta. Makikita sa asal, makikita sa iyong pagdidesisyon, makikita sa lifestyle. Lifestyle. Makikita sa lifestyle and pakikitungo sa kapwa natin, sa ating mga kapatid. Amen? And, hindi ko alam paano ko ito papaikliin, wala na akong oras. And, next is living faith. Ito yung may kilos at may hakbang. Diba? Kung every time, hindi lang tayo basta naniniwala, kundi sumusunod tayo, no? And hindi lang tayo nakikinig, ginagawa rin natin kung ano yung napapakinggan natin. Hindi lang tayo umaasa, kumbaga humahakbang tayo, no? Sa kung ano yung pinagagawa ni Lord, hindi lang basta lang narinig mo and then, yeah, okay, Pastor Carl, narinig ko na yung kinikwento mo. Pero, ang hinahanap po sa atin, sumunod, gawin, at humakbang. Yun po ang hinahanap sa atin, no? At yan, ang mga resulta, once na sinuot mo, no, ang bagong pagkatao na mula kay Kristo. And the action is the evidence of Christ in me. Hindi po paniniwala lang. Hindi lang sa kung anong iniisip ng pag-iisip natin, no, kundi yung action ang magpapakita ng bunga, no, na may ebidensya. At gaya ng sinabi ko kanina, hindi mo pwedeng suotin, tapos sabihin, suot ko po. Hey, suot ko po. Hello, suot ko yung bagong Christ in me. No. Sila mismo ang magsasabi, kung suot mo, wow, grabe to si Pastor Rizal. Grabe yung Christ in him. Wow, grabe to si Kuya Christopher. Ang tindi, mag-worship, yung Christ in him. Ibang klase. Wow, grabe si Kuya Gilbert. Ang tindi, nagbe-bass? Ano ba ginagawa niya? Nagigitara lang, pero grabe siya mag-worship. Wow, grabe si Joshua, no? Saturday, ang aga-aga nasa church na. Wow! Amen. Yun yung Christ in me, ebidensya ng ginagawa natin. Di ba? Hindi yung sasabihin mo, then binago na ako ni Lord. Hindi, binago na po. Pero yung tingin mo sa mga hindi, ito eh. Hindi, ito. Pumunta ka sa church para magbago. Hindi baguhin sila. Hindi baguhin yung mga taong nasa simbahan. Di ba? Meron dyan, bagong dating, ay, apo. Pero, kunento na buhay ng lahat. Di ba? Yung sinasabi, ito si dapat di niya ginagawa yan. Ito, dapat si ganito, hindi niya. Na ang dapat, makinig ka muna. Pakinggan mo muna kung anong sinasabi ni Lord. Nagpunta ka sa church, hindi para baguhin sila, kundi baguhin ikaw. Dahil ang Christ in me ay may bagong direksyon sa buhay.
Hindi na lang yung kagaya noon, no, na natambay tayo dyan, no, napunta lang kung saan-saan, mga barkada, inuman, tapos hindi na lang po yun. Hindi na lang yung party-party, wow, daming girls, daming ano, hindi po yun. Hindi lang yung puro enjoy dito sa mundo, hindi lang. Kasi bakit? Dahil nalaman mo ng katotohanan, dahil sinuot mo na si Kristo, alam mo na yung katotohanan, na pagkatapos ng lahat ng to, may reward pala ang Diyos para sa atin. Amen? Hindi ka na dyan babalik sa dati mong ginagawa. Dahil once na sinuot mo na, di ko na lang alam kung huhubarin mo pa yon. Di ko na lang alam kung bakit aayawin mo si Kristo. Di ko na lang alam. No? At ang sabi nga, di ba, once na humiwalay ka kay Kristo, nalaman mo na ang kalwalhatian ng Panginoon Diyos, na-experience mo na ang kabutihan ng Diyos, pero napagdesisyonan mo pa rin humiwalay sa Panginoon. Grabing kalungkutan ng puso. Grabing nakakalungkot yan. And once na ikaw ay naniniwala, hindi nagkaroon, meron ka na yan. Meron ka na yan sa bawat isa sa atin. Once na pag pinagdesisyonan mo na ang Kristo ay nasa sa loob mo, nasa sa iyo, bagong direksyon ng buhay. May bago ka ng layunin. Hindi na yung dating sasabihin mo ng bahala na, basta matapos lang. Bahala na, basta makaraos lang. No? Basta kumita ko, kahit ano gagawin ko. Di ba? Yan ang madalas eh. Basta masaya. Ito yung pinakamatinding linya ng kamunduhan ngayon na hindi ko maintindihan. Basta masaya at walang tinatapakang tao. I know, ang hirap intindihin. Yan ang laging litanya natin, no? Masayang gawin, walang tinatapakan na tao. Di ba? Di ba? Yan ang linya eh. Wala naman akong tinatapakan eh. Wala akong na-offend, wala akong nasasaktan. Pero hindi mo alam, wala ka naman tinatapakan dun ah. Wala naman cards, wala naman akong tinatapakan, basta masaya ako. Hindi nyo alam yung lumikha sa inyo, yung sinasaktan ninyo. Sinisira nyo yung sarili ninyo. Sinisira nyo yung ginawa ng Diyos. No? Nilikha niya. Kaya niya dinala, kaya niya ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Kasi ganun niya tayo kamahal. Ganun niya na gustong magkaroon tayo no, ng Christ in me. Hindi lang siya pumunta dito sa mundo, hindi niya lang pinadala ang kanyang anak para tayo ay maligtas. Hindi lang po. Kasi ang gusto niya, magkaroon ka ng Christ in me para magliwanag ka sa harapan ng marami at makita papuri sa Diyos na itong taong to nagbago. Papuri sa Diyos na itong taong tong hindi kayang magsalita, ngayon nagsasalita. Papuri sa taong to na noon hindi ko nakikita pero ngayon nandyan na, nagpapakita na siya. Papuri sa glory sa Panginoong Diyos. Amen. Wow! Bakit? Dahil kay Kristo. Dahil sa sacrifice na ginawa niya sa krus, ang pagtitiis na walang taong may kayang gumawa. Diba? In-overcome niya lahat ng bagay na mahirap para sa atin na ang sinasabi natin, tao lang ako nagkakamali, tao lang ako natutukso, tao lang si Kristo. Nagpakatao siya. Para hindi mo nasabihin tao lang. Kasi once nasasabi mong tao lang si Kristo po, in-overcome niya. In-overcome niya. Kaya tigilan mo yan. Kaya mo yan. Dahil kasama mo ang Kristo sa buhay mo. Once na tinanggap mo siya, ang hirap, yes, ang hirap. Pero tinanggap mo siya. At ito ang mensahe na sinasabi niya sa'yo. Once na tinanggap mo siya, may bagong katauhan, may bagong puso, may bagong kagitingan, may bagong pananampalataya, at ang the best, may bagong direksyon sa buhay.
gaano kasarap at gaano kasakit, no? Yung ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo ni Jesucristo. In-overcome niya ang kamatayan. Hindi para sa sarili niya, hindi para sa katabi mo at para sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, in-overcome niya para sa iyo. At kung kayang i-overcome ni Jesus, sinasabi ko po sa inyo, ano man niyang kasalanan, ano man niyang ayaw ng Panginoon sa kanyang paningin, at alam mo yan, hindi pwedeng hindi mo alam. Alam mo yan, kapatid. Ina-encourage kita. Kagaya ng ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. In-overcome niya. At i-overcome mo rin yan. Suotin. Hindi mo kasi masuot. Hindi mo masusuot. Hanggat di mo yan iniiwanan. At every time, no, na tayo umaabot sa ating mga kahinaan, lagi natin tatandaan na si Kristo ay nasa atin na. Lord, hindi na ako alipin nitong kasalanan. Hindi na ako bihag ng kung ano yung kinakatakutan kong ihiwalayan ko. No? Yung girlfriend mo na di mo mahiwalayan dahil alam mong mali, na may ginagawa kayong hindi nyo dapat ginagawa. Tigil mo yan. Ang hirap. Ang hirap. Pero yun yung dapat. Yun yung tama sa paningin ng Diyos. Huwag po nating i-alter. Huwag po nating baguhin yung kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Dahil siya mismo ay hindi nagbago. Dahil siya mismo simula sa buhay ni Abraham at sa panahon ngayon, hindi siya nagbago. At napaka-unfair kung gusto nating baguhin. No? Yung binigay niya, yung utos niya, yung pinagagawa niya, kung gusto nating baguhin, napaka-unfair dahil di siya nagbago. Kung ano yung pagpapala na natanggap ni Abraham, Jacob, Isaac, yun din yung pagpapala na gusto niyang ibigay sa buhay mo. Huwag mo lang baguhin yung pinagagawa niya sa'yo. Ang baguhin mo yung sarili mo. Ilagay mo sa puso, suotin mo ang kasuotan na galing kay Kristo Jesus. Kaya ngayon, church, itong mensahe na to, no, na Christ in me, di lang ito nagpapaalala sa atin, no, ng ang sarap pakinggan, ang sarap sabihin, ang daling sabihin, no? Pero alam ko mahirap. Pero wag po kayong mag-alala. Yang hirap na yan, hindi lang naman po kayo yan. Hindi lang kayo nag-iisa na nahihirapan. Lahat po dito, lahat tayo sama-sama nating harapin yung hirap na yan dahil may nilagay ang Diyos sa ating bagong pagkatao. May nilagay siyang courage para harapin natin. Sama-sama natin, no? Pagtulong-tulungan natin na ma-overcome at magawa kung anong nais ng Diyos sa ating mga buhay. Na makasunod sa nais ng Diyos. And sa umagang ito, mari ko po ba kayong invite na tumayo? Tayo, awitan natin ang Panginoon sa umagang ito. Your presence is heaven. Come on. Bigay natin ang papuri sa ating Panginoong Diyos sa pag-awit na to. Maipakita natin, no, sa bawat isa na si Kristo ay nabubuhay sa atin. Ang kanyang presensya ay langit para sa atin. Amen? At ang pagbaba niya dito, hindi mawalan ng saysay. Your presence Is heaven to me. Come on, taas mo yung kamay mo. Your presence
minsan pa. Your presence is heaven to me. Yes, ang inyong kalwalatian ay bumaba dito sa amin, Lord. Your Presence is heaven to me. Whoa. Presence is heaven to me. Come on, let's declare it. Ang kanyang presensya ay langit para sa atin. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, come on, shout His name. Oh Jesus, oh Jesus. Yes, Lord, your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Come on, shout His name. Jesus. Oh, Jesus. Your presence, heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven. One more time, come on. Oh,